Hapon po sa inyong lahat at lalong-lalo na po sa mga lahat ng nakatunghay sa online streaming nito. Lahat po ng kapastoran ng Christ Ambassador sa pangunguna po ng ating pastor, Pastor Tom, Pastor Rolly, Pastor Ray, Pastora Carla, Pastora Sam at ang ating mga kapastoran sa Gapan, Pastora Don. Magandang hapon po sa inyo lahat. At ganoon din po yung lahat ng mga kapatiran sa iba't ibang sulok ng mundong ito, sa Canada, sa Guam, si Maring Divine, si Tita Gina sa Amerika, si Pastoratin, sa inyong po lahat, magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay sumandali muna na manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoong Diyos na banal. Amang banal, muli po sa oras na ito, pinagpapasalamat ko po ang araw nito, God, na pinili mo po ako upang ihatid sa mga kapatiran, hindi lang sa kapatiran, kundi lahat po ng nakatunghay sa online streaming na ito, ang iyong mga salita na nagbibigay buhay. Salamat po, Amang. Hinihingi ko po na liwanagin mo po ang lahat ng makarinig, lahat po ng makarinig sa online streaming na ito, sa mensaheng ito, ang kanila pong kaisipan ng sa ganun po ay makuha po nila. Dahil alam po na binigyan mo po kami ng kanya-kanyang kaunawaan upang kung paano po na maunawaan ang mga narinig po namin ng mga salita na nanggagaling sa iyo, God. Salamat po sa iyo. Ikaw lamang po ang maitaas sa akin pong pagbabahaging ito at wala na pong iba, God. Kaya purihin ka, Ama, sambahin ka sa ngalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen and amen. Hallelujah. Ang pag-aaral po natin sa oras na ito, sa hapon po ito, ay patungkol po sa asin, ng sanlibutan, yung salt of the earth, dun sa Matthew chapter 5 verse 13. Ganito po ang nakasahad dito sa verse na ito, sa aklat ni Mateo. Kayo'y asin ng sanlibutan, kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya tinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Ito po. Purihin ng Diyos sa mga salita na kanyang binigkas ng ating Panginoon Hesus. Madalas po nating marinig ang mensaheng ito. Pero bawat nagtuturo ay may kanya-kanyang interpretasyon. Po ba? Bakit po kaya tinuro ng Panginoong Hesus ito ng patalinghaga? Bakit kaya hindi na lang diretsahang sabihin na lang sa kanila? Yung ganitong, pinatawad ko na kayo, huwag na kayong magkasala. Di po ba? Yun po, direct po yun. Actually po sa John chapter 8 verse 11, sinabi ito dun sa babaeng nahuling nangangalo niya or nakikiapid. Sabi niya, humayo ka at huwag nang magkasala. May sariling kaparaanan ng Diyos upang kung paano niya turuan ang tao. Dahil alam niya na may kaunawaan na ito.
Po ba? Kung ating sasariwain ang sinabi ng serpent doon kay Eva, doon sa Genesis chapter 3 verse 1, tinanong siya ng ahas kung sinabi ng Diyos na huwag silang kakain ng bungang kahoy sa halamanan. Sumagot si Eva na hindi naman maliban sa punong pinagbabawal ng Diyos. Pag kami raw ay kumain at humipo man lang sa punong iyon, mamamatay kami. Sa Genesis chapter 4, sa verse 4, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay, sabi ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pangunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Pansinin po natin ito. Mabuti, malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ba? Bakit ko po pinasadahan ang verse na ito? Para po manariwa sa bawat isa sa atin na mayroon po tayong kaunawaan o pangunawa sa mabuti at masama. Kaya dito sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesus, hinalimbawa sa mga disipulo at ng mga mananampalataya na tularan ang karakteristik ng asin. Kung ating susuriin, ang asin ay isang pampalasa sa pagkain. Di po ba? Pang-preserve sa pagkain at pag-disinfect pa. Ibig sabihin, marami itong kagamitan. Tulad ng tao, may nagpapagamit sa dyablo, meron ding nagpapagamit sa Diyos. Gayon lamang po, ganun lamang. Gusto ng ating Panginoong Hesus na tayo maging asin sa sanlibutan ito. Ano ba yung asin? Salt is distinctively different by nature and by purpose. By nature po, ang mga mananampalataya ay bagong nilalang na. Born of God. Sabi po doon sa 2 Corinthians 5:17. Ang nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang na, wala nang dating pagkatao, at siya ay bago na. By purpose, believers are to penetrate and change the very taste of the earth. Ibig po sabihin, tayo ang magpapakita ng magandang halimbawa para sa iba. Di po ba? Kasi po tayo, asin ba tayo sa mundong ito? O tayo pa ang nagiging dahilan ng katitisuran ng iba? Yan po isang tanong lamang na dapat po natin pansinin. Ano po? Tayo ba ay nagiging dahilan ng katitisuran ng iba? O yung isang halimbawa para sa kanila? Yung isang magandang halimbawa para sa kanila? Minsan kasi, kailangan din nating suriin ang ating sarili. Kasi mayroon nakikita ang iba sa atin na hindi natin napapansin. O sadyang hindi natin pinapansin. No po? Kasi po, kilala natin kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na po, di ba? Hindi na po pwedeng mapanauli yun. Kasi po, nawalan na siya ng lasa.
Mga magulang at kapatid, we are born of God. Alagaan po natin yon. Kasi po maraming estratehiya ang dyablo sa mga Kristiyano. Isang iglap lang, pwede na niyang itwist. Ito ang ibig sabihin ng parabola na sinabi ng ating Panginoong Hesus. Sino ba talaga tayo sa harapan ng Diyos? Anong attitude meron tayo? Tayo ba isang sangkap na karapat-dapat para sa iba? O isang katitisuran para sa kanila? Minsan po kasi na dapat din nating suriin ang ating mga kanya-kanya sarili. Kasi po, hindi po biro na maghahayag o magbahagi ng salita ng Diyos kung ang ating mga attitude naman ay hindi akma sa mga ginagawa natin, hindi po ba? Kailangan din po nating suriin ang kanya-kanya po nating sarili. And then the disciples' character is like a salt. The believers are called and designed to be the salt of the earth. Kaya dapat po nating bantayan ang ating mga sarili. Madaling magkunwari pero dinadaya natin ang ating mga sarili kung yun tayo. Po? Kaya dapat maging aware po tayo dyan. And then the disciples' mission is to salt the earth. Yan po ang isang misyon ng isang disipulo or mananampalataya. Yung maging alat ng asin. Alatan natin yung mundong ito. Hindi naman totally yung mundong ito na maglakbay tayo, ganyan. Yung mga nakapalibot sa atin, yung malapit sa atin. Although, sinabi ng Panginoong Hesus dito na salt the earth. Pwede naman po yun. Nakikita naman po natin na ang ating mga kapatiran nasa iba't ibang dako ng mundo. Meron tayong mga kapatiran sa Amerika, sa Dubai, sa Middle East, sa Canada. Di po ba? Kaya, yun pong maganda po na lahat ng mga may natutuhan sa mga turo ng kapastoran ay naibabahagi sa ibang sulok ng daigdig. No po? Para ang sinabi ng ating Panginoong Hesus dito na parabola na ikalat ang asin sa mundong ito. The disciples' mission is to salt the earth, to be different from the world. Dapat kakaiba tayo. Kaya lang minsan ang tao nadadala ng sitwasyon sa buhay. Bakit po? Nawawala siya sa focus kaya tuloy naiimpluwensyahan. Po ba? Aminin natin at hindi. Kung sino ang madalas mong kasama, tiyak na malaking posibilidad na ikay maimpluwensyahan. Kahit papaano, maganda sana kung i-influensyahan ka sa kabutihan or ikaw ang mag-i-influensya sa kanya. Kung mapagmura yan, darating ang araw na makakapagmura ka na rin. Kung masungit yan, mai-influensya ka ng kasungitan. Paano kaya magiging kasangkap-sangkap sa mundong ito? Paano tayo maging kasangkap-sangkap sa mundong ito kung taliwas naman sa kagustuhan ng Diyos ang mga ginagawa natin? Di po ba? Kaya sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma,
na huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, magiba na kayo at magbagong isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Diba? Believers just as salt. Yan, dapat po. Kasi po, yung just as salt are to be different from the word. Yung kakaiba tayo. Dapat, we are to keep ourselves from being polluted by the word. Sinisikap ang ating sarili na huwag maging kasiraan sa mundong ito. Kung lahat tayo aayon po sa mundong ito, sino pang magbabahagi ng salita ng Diyos? Po ba? Kaya sabi po ni Pablo dito sa Roma chapter 12 verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Magiba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung anong mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. O? Halimbawa, subukan mong mga liwa. Pero huwag niyo pong gagawin, ha? Tapos, magtuturo ka ng adultery. Sino ang maniniwala sa iyo? Subukan mong maging maramot. Tapos, magtuturo ka ng giving. Wala pong impact sa mga nakikinig. Po? Sino ang magpe-preserve sa mundong ito? Tayo po yun. Mga believers po. Tayo ang gagamitin ng Diyos para sa iba. Kaya po, dapat mag-ingat po tayo. Bantayan po natin ang ating ang ating isip, ang ating kilos, ang ating sarili. Kasi po, tayo ang magiging alat or sangkap sa mundong ito na wala pa pong talagang kaunawaan patungkol sa Diyos ang mga tao. O, kung taliwas naman sa sinasabi ng Biblia ang ating ginagawa or ang ginagawa natin, mapapreserba natin ang mundo. Hindi po, Hindi po natin yan mapapreserve. Dahil taliwas sa Biblia ang ating ginagawa. Sino po ang mahihikayat natin? Sino po ang maniniwala sa atin? Tatawanan lang po tayo ng iba kung ang ating mga ginagawa ay taliwas sa kagustuhan ng Diyos. Di po ba? Kaya, sabi ni Pablo sa sulat niya sa mga taga-Efeso, chapter 4, verse 24, at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Bakit ba sumasama ang mundo ngayon? Kasi po, maraming kurap, sakim, palalo, nakikipagapid. Yun po ang sitwasyon ng mundo ngayon. Dumadami ang kurap, dumadami ang masamang tao. Bakit po? Dahil wala pa silang tunay na pagkakilala sa Diyos. Alam lang nila ang pangalan ng Diyos. Pero sa puso at isip, taliwas po ang kanilang pinapakita. Po? Many believers, they do not pay enough attention. Kaya sumasama po ang mundo. Maraming kurap, maraming palalo, maraming sakim, maraming nakikiapid, maraming nagiging mamamatay tao. Kasi po, yung mga believers or mananampalataya, they do not pay enough attention to this earth.
Yun po ang reality. Kontento na siya doon sa tinanggap niya. Hindi na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Tinatamad na siya. Marami ng dahilan. Lalo na humahadlang pa yung pandemic na yan. Di po ba? Yun po ang sitwasyon ng tao. Kaya yung asin na sinasabi dito ng ating Panginoon Jesus. The world is not being salted, sabi po, and flavored enough, kasi po, na-stock. Na-stock lang po yung asin. Saan po? Doon sa church. Sino ang asin? Tayo pong mga mananampalataya. Tayo po ang tinutukoy na asin ng ating Panginoon Jesus dito. Kaya sabi po sa Lucas chapter 10 verse 2, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng manggagawa sa kanyang bukirin. Ito po. Biruin po ninyo, tulad po natin, siguro kung bibilangin natin, almost 300 na po tayo. Pero praise God na yung lahat ng mga kapastora natin, pastora, ay masisipag po. Masisipag po sila lahat at lalong-lalo na po yung mga late elders po natin na katulong-tulong po ng ating mga kapastoran. Kaya ang pagtuturo ng ating Panginoong Hesus dito, yung kalata natin ng panlasa, katulad ng asin, ang mundong ito. Hindi po literal na asin, kundi talagang yung ating pag-uugali, yung ating attitude, kung talagang tayo ay kumilala sa ating Panginoon Hesus, dapat po talaga na isang halimbawa po na tayo tumulad sa isang karakteristik ng asin. Kaya mag-ingat ang bawat isa na baka ma-influensyahan na tayo ng mundong ito. If the believer's salt loses, ito po its flavor, the believers experience the judgment of God. He will be thrown out. Yan po. Kapag nawala ng lasa yung asin, sabi po dito, its flavor, the believers experience the judgment of God. Makakaranas po siya ng kahatulan ng Diyos. Diba? Kaya dapat po na talagang pakalimiin natin, suriin natin ang ating mga kanya-kanyang sarili. Kung tayo ba'y talagang sa Diyos o yung mga ginagawa natin o sa kalaban. Nawa po na wag po natin pagkibit balikat yung ganitong katuruan dahil ito po ay mahalaga. Mahalaga na tinuro ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Ang tinutumbok po niya dito, kung sino tayo, kung ano tayo, kagamit-gamit ba tayo sa ministry or sa mga tao na nakapalibot sa atin o isang kasangkapan na taliwas sa kagustuhan ng Diyos. Nawa po na ingatan po natin ang ating mga sarili na mahawa sa kagagawa ng mundong ito. Dahil ang mundong ito, sabi nga po din sa pinag-aralan natin,
maraming kurap, maraming sakim, maraming palalo, maraming mamamatay tao, maraming mapakiyapid, at sumasama na po ang sitwasyon sa mundong ito. Kung hindi talaga tayo kikilos, malamang po na hindi mape-preserve ang mundong ito. Dahil ang ating kalaban, dahil ang dyablo, ay marami pong estratehiya. Po, dahil lastly po, sa Mateo, ulitin po natin, Matthew chapter 5 verse 13, kayo'y asin ng sanlibutan ito. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanawuli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya tinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Po, nawa po na sa konting pagtuturo pong ito, ay naunawaan po ninyo yung mensahe na tinunghayan po natin sa oras na ito. Kahit na papaano, kahit konti lang po, ay meron kayong natutunan, nawa, kung papaano po na maging isang halimbawa po tayo para sa iba. Saan man dako tayong mundo na naroon, ipakita po natin para sa iba na talagang tayo isang magandang halimbawa sa kanila. Apo? Hindi katitusuran, kundi isang halimbawa na talagang tinayo ng Diyos para sa kanila at para sa iba. Kaya maraming salamat po. Magandang hapon po muli sa inyo. At sa oras na ito ay manalangin po tayo. Ilapit po natin ang ating bansang ito. Lahat ng nanunungkulan, lahat ng may sakit, lahat ng mga nangangailangan ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Amang banal, muli po sa oras na ito, nilalapit ko po sa iyo ang lahat sa iyong mga salita na humingi kami sa iyo. Kami iyong bibigyan. Kumatok kami pagbubuksan, umanap kami makakasumpong. Ngayon po, Ama, ay nilalapit ko po lahat po ng nasa online streaming na ito na nangangailangan ng panalangin ng kagalingan. Ama, hinihingi ko po sa oras na ito na at kiniklaim ko po ang iyong kamay na manggagamot sa kanila ay sa oras na ito ay gumaling na po sila sa pamamagitan po ng iyong latay, O God. Ganon din po, Ama, yung mga may pangangailangan sa kanilang financial, O God, sila man po, Ama. Lalo na po sa panahon ito, O God, marami po ang walang trabaho. Ama, alam ko po na hindi mo sila pababayaan, hindi mo kami pababayaan, dahil kahit na umadlang ang pandemic na ito, ay hindi kami nagutom, hindi mo kami ginutom, dahil nga sa kapangyarihan mong yan. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, ikaw ang aming provider, O God. Kaya ngayon pa lang, sa oras nito, Ama, ay claim na rin po namin ang financial blessing, yung breakthrough sa mga kapatiran na nangangailangan din po, God. Ganun din po, Ama, yung mga kapatiran din po namin na may business, O God. Yung sa kanilang palaisdaan, O God,
lahat po ng mga kapatid ko na may palaisdaan, hinihingi po namin na huwag pong dapuan ng peste yung kanilang mga inaalagaan na isda, God, bagkus ay lumakas at talagang mag-win sila sa kanilang mga pagpipispan, God. Managumpay po sila at talagang magumapaw pa ang pagpapala sa kanila, God, sa kanilang business na yan. Hindi lamang pispan, kundi sa bawat mga kapatid ko na lahat ng may business sa kanilang buhay, God. Ingatan mo rin po sila at proteksyonan sa mga gawa ng diablo, God. Ganun din po ang lahat po ng aming mga mababait na pastora na talagang handang gumabay sa amin. Sila man po may nilalapit po namin na patibayan pa po ang kanilang kaisipan, katawan. Yung kaisipan po nila ay talagang maging malawak pa at katalinuhan pa po, God, kung paano po nila kami ay alagaan, God, at turuan pa. Kaya papasalamat po kami sa mga mababait naming mga pastor at pastorang ito na matyagang gumagabay at nagtuturo sa amin. Hindi lamang po sila, kundi lahat po ng nanunungkulan sa bansang ito, God. Hindi lamang sa bansang ito, kundi sa buong bansa, God, na may sa national man, sa local, God, dampian mo po sila ng yung kaliwanagan upang kung paano po na i-handle po nila ang kanilang tungkulin na may takot sa iyo, God. Yung talagang pagserbisyo ng totoo sa tao. Lalong-lalo na po ngayon na sa election na ito, Ama, hinihingi po namin na yung talagang totoong sincere na manunungkulan ang siya pong hinihingi po namin na iluklok mo po sa bansang Pilipinas na ito upang mawala yung mga corruption, God, kung mawala yung pagkabahabahagi at ikaw ang siya pong kumilos sa tawang iluluklok mo, God. Mag-umpisa po sa national hanggang sa lokal, God. Kaya salamat po, Ama. Salamat po. Ganon din po ang bawat kapatiran po namin sa iba't ibang sulok ng mundong ito. Sila man po ingatan nyo, God. Balutin nyo yung proteksyon. Dahil alam ko po na mahal mo sila. Mahal mo po ang bawat mga anak mo, God. Kaya masaya po kami na nananalangin. Kasi po, ikaw ang kausap namin. Ikaw ang Diyos na handang magbigay ng mga pangangailangan namin, ng proteksyon namin, at ikaw ang Diyos na nagpapahaba ng buhay. Kaya sa oras nito, Ama, lahat ng mga kapatiran ay hinihingi ko po na proteksyonan mo po sila sa anumang sakit o anumang karamdaman at ang iyong provision ang siya pong sumakanila, sumaamin po at maging liwanag at maging asin po kami para sa iba. Nasa ganun po ang iyong tinuro sa mga disipulo ay amin pong magawa at makita po sa aming makanya-kanyang sarili na tunay nga na kami mga anak mo, God. Kaya salamat po, binabalik po namin ang kapurihan sa iyo, kapasalamatan, pagdakila at pagsamba at sa iyong banal na Espiritu sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen and amen po. Kaya salamat po muli. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Salamat din po sa mga kapastoran, kay Pastora Carla, na siya pong nagpuspos sa akin na magbahagi ng salita ng Diyos sa hapon po ito. Sige po, ang pagpapala po ng Diyos ay sumainyo at ang kaaliwan ng Santong Espiritu, because of Jesus, we are greatly blessed, highly favored, and deeply loved. Po, to God be the glory. Thank you po. Magandang hapon po muli.